Pinapadali ng mga modern dating app para sa mga tao na makahanap ng mga potensyal na partners kahit saan at anumang oras. Sa pangkalahatan, ang mga dating app ay naging mahalagang bahagi ng modern dating landscape na nag-aalok ng parehong mga pagkakataon at hamon para sa mga individual na naghahanap ng romantic connection. Sa kabila ng convenience na inaalok ng mga dating app ay naglalabas din ng mga alalahanin tungkol sa kaligtasan at privacy. Kailangan maging maingat ang mga user tungkol sa pagbabahagi ng personal na impormasyon at pakikipagtagpo sa mga estranghero sa personal. Si Ingrid Marie Runsavelline ay nagtapos ng kanyang pag-aaral sa Canyon del Oro High School noong taong 1993. Natapos niya ang kanyang Bachelor in Nursing sa University of Arizona noong taong 1997. Isang single mom sa 3 anak na puro mga babae si Ingrid, sina Reese, Brooke at Noel. Naging maayos ang relasyon nila ng kanyang ex-husband at nag-uusap sila. Minsan ay kinukuha ng kanyang ex na si Phil ang mga bata. Siya ay nagtatrabaho bilang nurse sa Swedish Medical Center sa Seattle, Washington. April 9, 2016, inihatid ni Phil ang mga bata sa kanilang bahay bandang alas 10 ng umaga. Nakita niya na wala ang sasakyan ni Ingrid sa labas ng kanilang bahay. Ito ay kakaiba dahil walang trabaho si Ingrid sa araw na yon. Kung may bigla ang lakad man ito ay imposible hindi ito magsasabi kay Phil, lalo na't ihahatid ang mga bata sa kanila. Ilang beses siyang tinawagan ni Phil ngunit mas lalo siyang nabalisa nung hindi sinasagot ni Ingrid ang kanyang mga tawag. At dahil hindi siya makapasok sa bahay ay tinawagan niya ang ina ni Ingrid na si Georgia. Agad namang dumating si Georgia dalang susi sa front door ng bahay. Pagkapasok nila ay sumalubong sa kanila ang katahimikan. Nakita ni Georgia na nasa loob ng bahay ang wallet at cellphone at iba pang mga personal na gamit ni Ingrid, kasama na doon ang kanyang driver's license. Agad na tumawag si Georgia sa emergency services at inireport ang nawawalang anak. Kinontak ng mga pulis ang mga kakilala ni Ingrid at ang mga kapitbahay para makakuha ng impormasyon. Isa sa kanyang kaibigan ang nagsabi na nakapag-message pa sa kanya si Ingrid gabi ng April 8, bandang 10:35 ng gabi at sinabi na siya ay may kadate. Dagdag pa doon na isang kapitbahay din ang nakapagsabi na may kinitang lalaki si Ingrid na nagngangalang John. Ang iba nilang kapitbahay ay sinabi na huli nilang nakita si Ingrid na kumuha ng kanyang mga sulat sa kanilang mailbox bago ito umalis sa kanilang bahay. At dahil nagbahagi sina Ingrid at Georgia ng isang account sa telepono, kaya may access si Georgia sa phone records ni Ingrid. Noong sinuri na niya ang records ay nakita niya na may isang number na nakaregister na makailang beses tinawagan at tumawag kay Ingrid. Ang number ay may area code ng Montana. Kinuha ng kapatid ni Ingrid ang nasabing phone number at sinearch gamit ang online. Doon ay lumabas na nakalink ang number na yon sa isang Facebook account. Ang Facebook profile ay nagngangalang John Robert Carlton. Nagdesisyon si Georgia na i-message si John at tinanong kung mailan ba siya kung nasaan si Ingrid. Pinaalam din ni Georgia sa lalaki na tumawag na siya sa 911. Sinabi ni John na nagkita nga sila gabi bago siya nawala, ngunit umuwi din daw si Ingrid dahil ibabalik sa kanya ni Phil ang kanilang mga anak kinabukasan. Sinabi ni Georgia kay John na gusto siyang makausap ng mga pulis dahil siya ang huling tao na nakasama at nakakita kay Ingrid. Nagmakaawa pa si Georgia na tawagan siya ni John at sinabi na nasa bahay ang kanyang cellphone at wallet, ngunit ang kanyang sasakyan at si Ingrid mismo ay hindi nila makita. Nakiusap pa si Georgia kay John na tulungan sila makita si Ingrid. Alam ni Georgia na hindi basta-basta iiwanan ni Ingrid ang mga anak at bigla na lamang itong aalis nang hindi nagpapaalam. Kinahapunan sa kaparehong araw ng April 9, bandang alas 4:30 ng hapon. Isang lalaki ang nagngangalang Mike Novacio ang tumawag sa mga pulis. Sinabi niya na may kakilakilabot siyang natuklasan sa labas ng kanyang bahay malapit sa 20th Avenue East Pine Street na may layong 10 miles mula sa bahay ni Ingrid. Sa kanyang basurahan na inaasahan niyang wala ng laman ay nakakita siya ng 3 puting trash bag sa loob. Nung binuhat niya ito para tignan ang laman ay nagulat siya dahil mabigat ito. Pagkabukas niya ay nakita niya na may laman itong paa ng tao. Pagkarating ng mga pulis ay agad nila sinuri ang laman ng iba pang mga trash bags. Doon ay nakita nila ang mga parte ng katawan ng tao. Kaliwang braso, kanang paa at ulo ng isang babae na kalaunan ay kinilala na ang 40 years old na si Ingrid.
Ayon sa records na noong April 10 ay nakadiskubre ang mga detectives ng dugo, mga laman at lagari sa banyo ni Ingrid. Dagdag pa doon ay ang kaparehong trash bags na siyang pinaglagyan ng katawan ni Ingrid. Sa mga sumunod na araw ay may nakita pa na ibang parte ng katawan ni Ingrid. Ang iba ay nakita sa loob ng cooler bag sa bandang 20th Avenue sa pagitan ng East Union at Marion Street, habang ang iba naman ay nakita sa recycling center sa South Hanford Street. At ayon sa balita, hindi nakita ang lahat ng parte ng kanyang katawan. Sa pagtatapos ng ulat ng autopsy at ang kanyang pagkakakilanlan ay nag-release ng statement ang pamilya ni Ingrid. Sa autopsy ay nakumpirma na ang sanhi ng pagkamatay ni Ingrid ay homicidal violence. Nag-set up din ang pamilya ni Ingrid ng GoFundMe page para makalikom ng funds para sa kinabukasan ng tatlo niyang mga anak. Umabot ang kanilang nalikom sa $278,000. Ayon sa police reports ay sinabi ng 37 years old na si John na sila isang buwan nang magkarelasyon ni Ingrid. Sila ay nagkakilala sa pamamagitan ng dating site na Plenty of Fish. Sa kanyang dating profile ay sinabi niya ang kanyang body type, height, kulay ng buhok, kulay ng mata at sinabi niya hindi siya naninigarilyo at umiinom paminsan-minsan. Nakasaad din sa kanyang profile na ang kanyang intensyon kaya siya nasa dating site ay para magkaroon lamang ng kadate at maging kaibigan at hindi siya naghahanap ng seryosong karelasyon. Inilagay din niya na siya isang Katoliko at isang estudyante. Makailang beses sila nakita ni Ingrid, ngunit habang tumatagal ay nadiskubre ni Ingrid na hindi ganun kaganda ang kanyang buhay. Taliwaso kung ano mga sinasabi niya sa kanyang profile. Nalaman niya na wala itong sasakyan, walang regular na trabaho at wala din itong bahay na matirhan. Itinago ni Ingrid ang relasyon niya kay John lalo na sa kanyang pamilya. Sinabi ni John na makailang beses na siya nakatulog sa bahay ni Ingrid. May plano silang dalawa na dumalo sa Seattle Mariners game na magkasama noong April 8, 2016. Pagkatapos nilang manood ng laro ay dumiretso sila sa isang bar, kung saan ay naparaming inom ni John at sobra itong nalasing. Ayon kay John ay nagising na lamang siya na nasa downtown ng Seattle sidewalk, kung saan nakita ang 2015 Toyota Highlander ni Ingrid. Inamin din ni John na ninakaw niya ang sasakyan na yon kay Ingrid. Dinala sa police station si John para matanong ng mga pulis at siya naging main suspect sa kaso. Doon ay inamin ni John na siya ay homeless, hindi normal na tao at may problema sa alkohol. Ayon sa kanya sa naalala niya, matapos nilang manood ng laro at pumunta sa bar ay may nangyari sa kanila ni Ingrid. Ngunit dahil sa sobrang kalasingan ay hindi na daw niya maalala ang mga sumunod pa na nangyari. Dagdag pa niya na ang ugali ni Ingrid sa mga oras na yon ay kakaiba. Ayon sa Q13 Fox, si John ay may criminal records sa ibang mga states gaya ng aggravated robbery, felony theft, grand theft motor vehicle, 4th-degree assault at 3rd-degree larceny. Taong 2006 ay nag-file din ng restraining order ang kanyang mga magulang laban sa kanya. Kalaunan ay inaresto si John at kinasuhan ng murder sa pagpatay kay Ingrid. Pinili niyang mag-plead guilty sa first-degree murder, ibig sabihin ay hindi magaganap ang trial. Nangangahulugan ito na maraming tanong tungkol sa huling sandali ni Ingrid ang hindi masasagot. Inamin ni John na sinakal niya si Ingrid sa bahay nito umaga ng April 9, 2016, ngunit hindi niya sinabi ang kanyang motibo kung bakit niya ito pinatay. Kasunod noon ay pinagputol-putol niya ang katawan ni Ingrid at itinapon sa magkakaibang lugar. Si John ay sinentensya ng 27 years at 9 months na pagkakakulong. Inireport ng The Seattle Times na sa araw ng sentensya ni John ay nagsalita pang ex-husband ni Ingrid na si Phil at sinabi ang naging epekto ng pagkamatay ni Ingrid sa tatlong naiwang mga anak. Magsilbi sana itong aral sa atin na huwag basta-basta maniwala sa kung ano ang mga nakikita natin sa mga online at huwag basta-basta makipagkita sa mga taong hindi pa natin lubusang kakilala. Shout out kay Mitch Ocampo. Maraming salamat. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat.